Kwentong Bayan. Kung gaano katibay ang bundok, ganon din katibay ang nagtatanga nito. Pero, uubra kaya ang lakas niya sa kaparehong may mutya? Yan ang aalamin natin sa kwento. Shoutout muna tayo mga kabayan. JD nga pala mga kabayan, shoutout kay Darius Mabitad. Ang sabi niya, idol pa shoutout naman sa lahat ng taga Cebu City sa grupo ng mga tricycle drivers. Lagi kaming nakikinig sa'yo. Request din idol, pakita uli yung habak de bala at gabay na medalyon, ano ang pinagkaiba. Unahin natin yung gabay medalyon. Yung gabay medalyon Darius, more on gabay sa pang-araw-araw na buhay. May mga pagkakataon na hindi natin alam yung gagawin natin sa buhay, di ba? Doon makakatulong yung gabay. Gabay sa negosyo, pag-ibig, career, kalusugan, at iba pang bagay. Tapos, yung habak de bala naman, Darius, mataas na uri ng tangan to eh. Panglaban kontra kulam, barang, lason, usog, tigalpo, palipad hangin, aswang, elemento at masamang espiritu. Rebuelta din sa mga taong may gustong gumawa ng masama sa'yo. So yun Darius, yung pinagkaiba ng dalawa. Soon bibisita uli ako dyan sa Cebu. Pantay na lang mag-a-announce ako. Sana makita ko kayo. Maraming salamat Darius at sa mga tricycle drivers. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Eman. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Nang mga panahong ito, nakatira sa Maynila itong si Eman. Lumaki sa magulong lansangan ng Kamaynilaan at medyo napabayaan ng mga magulang. Kaya naman may kagaspangan ang pag-uugali. Palaging nasasangkot sa mga gulo. O hindi kaya naman, siya mismo ang nagsisimula nito. Sa edad na 18 ay ilang beses na itong nakulong dahil sa basag ulo. At kahit pulis ang ama, ni minsan hindi nito kinonsinti ang gawain ng binata. Talaga bang hindi ka titino, Eman? Halos kada buwan, nababagansya ka. O hindi kaya naman, natatagpuan na lang kita sa kulungan. Ano bang problema bung bata ka? Wika ni Mang Pino. Nang minsang sinundo ang anak sa presinto, nagiging sakit na din ng ulo si Eman sa kanilang lugar. Kaya naman ang ama ang napapahiya sa lahat ng pinaggagawa nito. Wala po akong problema, tay. Ang paligid ko, sila ang may problema. Kung may mapupuntahan lang sana akong lugar na malayo dito eh. Tugon ng binata. Sabay padabog na lumabas ng tahanan. Napagtanto ni Mang Pino na tama ang anak. Dahil maging siya, alam na hindi likas na matigas ang ulo ng anak. Nagsimula lang ito nang lumipat sila ng tirahan dahil sa trabaho ng ama. Sa mga ganitong pagkakataon, hinahayaan ni Mang Pino ang anak. Dahil alam nitong sa oras na bumalik ng bahay ang binata, matino na ang isipan nito at kusang humingi ng tawad sa kanya. Wala nang ina si Eman. Namatay ito nang minsang magkasunog sa kanilang dating tinitirahan. Edad 3 gulang si Eman nang nangyari iyon. Naging mahirap para kay Mang Pino ang palakihin si Eman. Palagi itong naiiwan sa kanilang kapitbahay at kung minsan inaabot pa ng ilang araw bago makauwi ang ama. Dahil na din sa mga operasyong ginagawa bilang pulis Maynila. Nang gabing iyon, naisipan ni Mang Pino na ipadala ang anak sa kapatid nitong nasa Samar upang doon muna pansamantalang manirahan.
Kinabukasan, kinausap nito ang binata at hindi inaasahan ng ama ang magiging reaksyon ng anak. Gusto mo ba? Doon ka muna tumira kay Tio Lando mo para maiba naman niyang kapaligiran mo. Wika ni Mang Pino. Nanlaki ang mga mata ng binata at unti-unting napangiti. Ayos yan, tay. Sige po. Gusto ko din naman kila Tio Lando eh. Kailan po ako aalis? Tanong ni Eman. Nakahinga ng maluwag si Mang Pino dahil ang buong akala nito magkakaroon pa ng diskusyon sa pagitan nilang dalawa. Ihanda mo na mga gamit mo dahil mamaya ay kukuha kita ng ticket. Bukas sa bukas, babiyahe ka papunta ng Samar. Tugon ng ama. Dali-daling tinapos ng binata ang pagkain at umakyat sa kwarto. Inayos nito ang mga gamit. Pagsapit ng hapon ng araw na yun, laking gulat ni Mang Pino dahil hindi lumabas ng tahanan ang anak. Magandang hapon po, tay. Nagluto po ako. Kung gusto niyo po, pwede na tayong kumain bago kayo bumalik ng trabaho. Wika ng binata. Hindi naman nakapagsalita si Mang Pino. Naupo ito sa lamesa. Inantay na paghainan ng anak. Eman, ito naman ang ticket mo papuntang Samar. Sigurado ka bang ayos ka lang doon muna sa tsuhin mo? Tanong ng ama. Medyo nanibago ito sa kinikilos ng anak. Nalungkot ng kaunti dahil mawawalay ito sa kanya. Tay, sabi ko nga po sa inyo, ayos lang. Kasi gusto ko din po munang pumunta sa tahimik na lugar para makapag-isip-isip. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po marami akong nagawang mali sa buhay ko at naging problema po sa inyo. Kaya siguro oras na para mabagong buhay ko. Tama po kayo. Hindi pwedeng habang buhay ganito na lang ako eh. Gusto kong makita ang direksyon ng buhay ko. Baka sakaling si Tio Lando makatulong sa akin. Paliwanag ni Eman. Naikwento na din ni Mang Pino ang tungkol sa kapatid. Kilala ito sa kanilang lugar bilang kapitan ng barangay at mahusay na manggagamot. Kung ganon, masaya ako para sa'yo. Pasensya ka na kung minsan masakit ako magsalita sana maunawaan mo na ang gusto ko lang naman ay mapabuti ang buhay mo. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Tugon ng ama. Kinabukasan, maagang hinatid ng ama si Eman sa pantalan. Nanatili ito hanggang sa tuluyang makaalis ang barko. Samantalang ang binata naman, pinagmamasdan ang ama habang unti-unting nawawala ang pinanggalingang pantalan sa kanyang paningin. Umabot ng halos 16 na oras ang biyahe, kaya dumating ang binata sa probinsya. Hapon na ng sumunod na araw. Pagkababa sa barko, sinalubong siya ng hindi kilalang tao. Kasama ng mga ito ang isang lalaki. Mahaba ang buhok. May pilat sa kanang pisngi. Mula sa noo, pababa sa kanyang paa. Nakakatakot kung titignan ang itsura nito. Ngunit nang makita ni Eman na ngumiti ang lalaki, napagtanto na ang taong iyon walang iba kung hindi si Tio Lando. Mabuti naman at nakaligtas ka sa biyahe sa barko. Maligayang pagdating, Eman. Wika ng Chuin. Kagad nitong kinuha ang dalang gamit ng binata
at inakbayan papunta sa sasakyan. Habang nasa biyahe, patuloy na nag-uusap ang mag-chewin tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi na malayan ni Eman, nakarating na sila sa tahanan ng Chewin. Nandito na tayo, Eman. Maligayang pagdating sa lupang sinilangan ng iyong ama. Napatitig lang si Eman sa Chewin dahil hindi nito lubos akalain na sa likod ng nakakatakot nitong pisikal na anyo, isang masayahing tao ang nagtatago. Maraming salamat po, Tiyo. Sige po, ilalagay ko po muna tong gamit ko sa kwarto. Tugon ni Eman. Dali-dali namang binuksan ni Lando ang silid. Nako, pasensya ka na ha. Nakalimutan ko pang ituro ang kwarto mo. Sige, ilagay mo muna yung gamit mo dyan, magbihis ka. Mamaya-maya lang, mag-aapunan na tayo. Wika ng Chewin. Maya-maya ay may pumasok na 2 dalaga. Napatitig si Eman sa kanila sandali at kaagad ding pumasok sa kwarto. Ngunit habang nagbibihis, naririnig nitong nag-uusap ang dalawa. Isay, sino yung pumasok sa kwarto mo? Kilala mo ba? Wika ng isang babae. Malamang hindi. Ngayon ko nga lang nakita yun eh. Saka parang mayabang. Bakit ba yun yung tinatanong mo? Tara, puntahan natin si Tito Lando. Pag-uusap ng dalawa. Bagyang napakamot ng ulo ang binata dahil hindi nito inaasahan ang maririnig. Maya-maya ay lumabas ng kwarto sa Eman. Sumilip muna ito bago tuluyang lumakad papunta sa sala. Nakahinga ng maluwag ang binata sa pag-aakala. Umalis na ang 2 dalaga. Ilang sandali pa ay tinawag na ito ng Chewin para maghapunan. Kaagad namang pumunta ang binata sa kusina. Napatigil ito nang makita ang 2 dalaga na nakaupo sa hapag. Nga pala, Isay. Siya yung pinsan mong si Eman. Eman si Isay, anak ni Ate Isabel. Pagpapakilala ng Chewin. Magandang gabi sa'yo, Isay, at sa kasama mo. Eman nga pala ang pangalan ko. Wika ng binata. Naupo ito sa tabi ng pinsan dahil wala ng ibang bakante. Nagsimula na silang kumain. Ikinagulat ng dalaga ang naging kilos ni Eman. Kinuha nito ang lalagyan ng kanin at nilagyan ang plato ni Isay. Ako na, kaya ko namang kumuha eh. Wika ng dalaga. Hindi, ayos lang. Nakaugalian kasi to sa aming pamilya eh. Pagsilbihan ng mga kababaihan. Alam mo naman siguro yun, di ba? Wika ni Eman. Hindi nakapagsalita si Isay. Napahanga naman si Lando sa naging asal ni Eman. Taliwas ito sa sinabi ng ama. Matapos ng kainan, inaya ni Lando ang binatang maupo sa mesa kasama ang ilan pa sa kanilang kamag-anak. Dito narinig ng binata ang mga kwento tungkol sa tiyuhin. Napag-alaman nito, kinakatakutan ang tiyuhin sa lugar. Maliban sa pagiging kapitan, sinabi din ng ilan sa mga kamag-anak na kinakatakutan ang tiyuhin dahil nagawa na nitong makapatay ng aswang. Seryoso po kayo? Aswang? Meron po nun dito sa lugar?
Tanong ni Eman. Alam nito ang katotohanang albularyo din ang tiyuhin. Pero hindi nito akalaing makakapatay ito ng isang nilalang na kagaya ng aswang. Oo, totoo ang aswang iyo. At ako mismo ang makakapagpatunay. Kasama ko ang tiyuhin mo nang pinatay niya ang aswang na yon. Wika ni Mang Lino. Sabay pakita ng mga peklat sa kanang braso. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaang tanod ni Lando. Kasama sa pagroronda tuwing gabi. Hoy, tama na yan. Tinatakot niyo naman yung pamangking ko eh. Pero Eman, totoo ang sinasabi nila. Maraming naglipa ng aswang dito sa lugar. Pero wala kang dapat alalahanin dahil nasa pamamahay kita. Hindi ka nila kayang galawin. Wika ni Lando. Hindi naman po ako natatakot, Tiyo. Ang totoo, gusto ko pong makakita ng aswang eh. Pero teka, pwede niyo po bang ikwento sa akin kung paano niyo po natalo yung aswang? Tanong ni Eman. At dahil medyo nakainom na ang tiyuhin, hindi na ito nagdalawang isip na magkwento. Kung ordinaryong lakas lang, hindi mo mapapatay ang mga aswang. Pero dahil dito, nagawa ko. Wika ni Lando habang ipinapakita sa binata ang suot na kwintas. Makinis ito na kulay pula. Kung titignan, parang tinipak lang na bato. Ngunit nang itapat ito ni Lando sa ilaw, laking gulat ni Eman dahil tumatagos ang liwanag dito. Napakaangas! Ano pong tawag dyan, Tiyo? Tanong ni Eman. Mutya ng bundok ang tawag dito. Kilala din sa katawagang marindagit. Nagbibigay ito ng lakas sa kung sino mang karapat dapat na may tangan. Tugon ni Lando. Ngunit dahil medyo naparami na ang nainom nito, hindi na sigurado si Eman kung totoo pa ang sinasabi ng tiyuhin. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Nanibago ito sa katahimikan ng paligid dahil 18 taon itong namuhay sa maingay na syudad. Oh, ang aga mong nagising ah. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Tanong ni Lando. Hindi naman po, Tiyo. Naninibago lang talaga ako sa katahimikan. Tugon ni Eman. Mabuti naman. Kasi ngayong araw, pupunta tayo sa isa kong pasyente. At ang sabi sa akin ng mga kamag-anak, barang daw ang sanhi ng pagkakasakit nito. Wala ka din namang makakasama dito sa bahay, kaya mas mabuting isama na lang kita sa gamutan. Muling wika ni Lando. Matapos mag-agahan, kagad itong nag-ayos ng mga dadaling kagamitan. Ngunit habang naghahanda, may dumating na mga bisita. Nilapitan ito ni Eman upang kausapin. Napag-alaman ng binata na ito ay mga kaanak ng sinasabing pasyente ng tiyuhin. Ayon sa mga ito, namataan sa paligid ng bahay ang mambabarang, kaya naman pinagmamadali nila si Lando. Sakto namang may sasakyan ang mga ito, kaya mabilis silang nakarating sa lugar. Pagkarating sa tahanan, nakita ni Eman ang isang lalaking nakahiga sa papag. Nanginginig ito kung ano-ano ang sinasabi. Nagsasalita ito sa lokal na dialekto, kaya hindi maintindihan ng binata.
Tiyo, anong sinasabi niyan? At saka bakit po yan nanginginig? Baliw ba yan? Tanong ni Eman. Nakita daw niya ang mukha ng mambabarang at kilala niya ito. Tugon ng chewin. Matapos ay lumapit ito sa pasyente at hinawakan ang mga kamay. Bigla naman itong kumalma ng kinausap ni Lando. Medyo pabulong ang pag-uusap ng dalawa. Kaya hindi ito gaanong naririnig ni Eman. Ngunit batay sa kilos ng chewin, tila sinasabi nito sa pasyente na wala siyang dapat alalahanin. Ilang sandali pa ay tumayo na ito at sinimulan ang panggagamot. Minsan na ding nakakita ng albularyong nanggagamot ang binata, kaya pamilyar sa kanya ang ginagawa ng chewin. Inantay niya itong matapos at saka kinausap. Ano pong nangyari, Tiyo? Tanong ni Eman. Maayos na ang kalagayan niya. Ang kailangan na lang gawin sa ngayon, hanapin ang mambabarang. Tugon ni Lando. Sabay pakita ng hawak nitong malaking uwang. Nakita ni Eman ang sinulid na nakatali sa paa nito, kaya hindi niya maiwasang magtanong. Teka, Tiyo Lando, para saan naman po yung sinulid na yan? Saka, saan mo nakuha yung sa lagubang? Tanong ni Eman. Sa katawan ng pasyente, ginamit ito ng mambabarang para magtanim ng sakit sa biktima nila. Ngayon ito naman ang gagamitin ko para matunto ng kinaroroonan niya. Pag-uusap ng dalawa. Kumuha ng maliit na garapon ang chewin. Inilagay pansamantala ang malaking uwang. Kailangan nilang antayin kumilos ang kulisap bago ito tuluyang pakawalan. Maya-maya, nagpumiglas na itong makalabas sa garapon. Kaya dali-daling tinanggal ni Lando ang takip ng sisidlan at pinakawalan ang laman nito. Tiyo, bakit mo pinakawalan yung sa lagubang? Tanong ni Eman. Hayaan mo lang, Eman. Babalik yan sa Panginoon niya at saka natin susundan. Tugon ni Lando. Gumapang palabas ng tahanan ang uwang. Dali-daling sinundan ni Lando ang insekto. Hindi naman nagpaiwan si Eman dahil gusto nitong masaksihan ang gagawin ng chewin. Hindi na nakita ng binata ang uwang. Ngunit patuloy pa rin sa paglalakad si Lando. Hanggang sa huminto ito sa tapat ng isang lumang tahanan. Nandito na ba tayo, Tiyo Lando? Eto na po ba yun? Tanong ni Eman. Sumenya si Lando na wag siyang gumawa ng ingay. Marahang naglakad ang chewin palapit sa tahanan. Laking gulat nito dahil biglang bumukas ang pintuan at isang matandang lalaki ang lumabas. Magandang tanghali sa iyo, Lando. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng matanda. Ayoko nang pabain pa ang gulo. Tanggalin mo ang sumpang itinanim sa pasyente ko. Ilang beses ko na kayong binalaan, pero hindi kayo nakikinig. Tugon ni Lando. Pasensya ka na, Lando. Pero mukhang wala ka sa lugar para magbanta sa akin. Baka nakakalimutan mo. Nasa pamamahay kita. Muling wika ng matanda. Hoy, amang tugak,
Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. At hindi ko na ipapaalala sa'yo dahil ayoko nang lumaki pa ang gulo. Pero kung magmamatigas ka, wala akong magagawa. Matapos magsalita, tumalikod si Lando. Naglakad papunta kay Eman. Hindi mo ako masisindak, Lando. Tandaan mo, hindi ako nag-iisa. At sa oras na galawin mo ko, alam mo na ang mangyayari. Wika ng matanda. Biglang huminto si Lando. Nilingon ang mambabarang. Nanigas ang katawan nito at unti-unting napapaluhod. Nakatitig lang si Lando sa matanda. Nanlaki ang mga mata ni Eman nang makitang lumalabas ang dugo sa ilong at tenga ng matanda. Biglang nakaramdam ng takot si Eman sa chewin. Nakatulala ang binata. Nakabalik lang ito sa ulirat nang tapikin siya ni Lando sa balikat. Hoy! Hoy! Halika na! Tapos na tayo dito. Bumalik na tayo sa bahay ng pasyente. Wika ni Lando. Saka pa lamang nagkaroon ng lakas ng loob si Eman na magsalita. Napatay mo yung mambabarang, Tio Lando? Totoo po ba yun? Tanong ni Eman. Hindi, Eman. Binigyan ko siya ng leksyon. Pero mag-iingat pa din tayo. Dahil baka totohanin ng matandang yon ang sinabi niya. Pag-uusap ng dalawa. Pagkarating sa tahanan ng pasyente, binigyan ito ni Lando ng proteksyon upang hindi na mabalikan ng mambabarang. Maging si Eman, pinagkalooban din ito ng habak na gawa sa bala. Binilinan niya ito na huwag tatanggalin dahil sa oras na mawala ito sa kamay ng binata, maaari siyang pagbalingan ng sumpa ng mambabarang. Pag-uwi ng dalawa sa tahanan ni Lando, ipinaliwanag nito ang tungkol sa nangyari. Ang mga kagaya ni Amang Tugak, hindi basta-bastang nadadala. Kailangan nilang bigyan ng matinding leksyon. Wika ni Lando. Naunawaan naman ng binata ang sinabi nito. Kahit ako naman po, Tiyo Kung ganong katigas ang ulo ng isang tao, talagang papatikimin ko. Pero ibang klase ka talaga, no? Akala ko, kwento lang yung mga naririnig ko sa'yo Ngayon, mas naniniwala na akong kaya mo ngang pumatay ng aswang. Tugon ng binata. Pumasok din sa isip nito ang magpaturo sa chewin. Nung una ay hindi pumayag si Lando sa pag-aakalang nadadala lang ng sitwasyon ang pamangkin. Ngunit kalaunan, napagtanto nito na seryoso si Eman. Sinimulan ni Lando ang pagtuturo sa kanya sa pamamagitan ng pagkabisa ng ilang dasal pang depensa. Naging matagumpay naman ang binata sa pag-aaral ng mga ito. Hanggang sa tuluyan ng itinaas ng chewin ang antas ng pag-aaral ni Eman. Ayos Magaling. Mabilis ka palang matuto Ngayon kailangan na lang natin subukan ng mga nalalaman mo. Wika ni Lando. Nagtaka si Eman sa mga sinabi nito. Pagsapit ng hapon, dumating ang ilang kakilala ng chewin. Isa-isa niya itong pinakilala sa binata. Ayon kay Lando, mga antingero din at manggagamot ang mga ito. Sila ang susubok sa kakayahang natutunan ni Eman. Huwag kang magdalawang isip, Eman.
Dahil hindi magpapapigil ang mga yan. Tignan natin kung paano mong gagamitin sa totoong sitwasyon ang iyong mga natutunan. Wika ng Chewin. Bagaman kinakabahan, wala sa isipan ng binata ang sumuko. Kaharap nito ang isa sa mga kaibigan ni Lando na itago na lang natin sa pangalang Jose. Bago pa man sila magsimula, tinignan nito ang binata mula ulo hanggang paa. Napangiti ito at nagtanong. Isang tanong bago tayo magsimula. Gusto ko malaman, anong kinakatakutan mo? Tanong ni Jose. Nagtaka si Eman sa tanong ng katunggali. Ngunit wala itong pagdadalawang isip na tumugon. Pasensya na Manong Jose, pero wala akong kinakatakutan. Tugon ng binata. Laking gulat nito nang biglang mawala sa paningin si Jose. Lumitaw ito sa kanyang likuran. Mali! Mali ang sagot mo! Wika ni Jose. Naramdaman ni Eman ang patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Teka, paano ka nakapunta sa likuran ko? Tanong ng binata. Bigla itong nakaramdam ng panlalamig. Nang mga oras na yun, alam na ni Eman na isang maling galaw lang. Paniguradong malalaslas ang kanyang leeg. Hindi na mahalaga kung paano ako napunta sa likuran mo. Sagutin mo ang tanong ko sa'yo, bata. Ano ang kinakatakutan mo? Muling tanong ni Jose. Sabay tulak sa binata. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala akong kinakatakutan. At medyo naiinis na ako sa'yo. Tugon ni Eman. Napangiti na lang si Jose. Nagtawa na naman si Lando at ang iba pa. Bilisan mo dyan, Eman. 3 pa kaming nakapila dito, oh. Sigaw ng Chewin. Nagulat ang binata. Nawala sa atensyon nito si Jose. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kanyang muka. Hoy, bata. Ituon mo yung pansin mo sa akin. Ipakita mo na karapat dapat kang pag-aksayahan ng oras. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Anong kinakatakutan mo? Muling tanong ni Jose. Pilit inisip ni Eman ang tanong nito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit paulit-ulit itong itinatanong sa kanya ni Jose. Patuloy naman na nakikipagbuno si Eman. Nang mapansin nito na pilit niyang iniiwasan ang kamay ni Jose na may hawak na kutsilyo. Napagtanto ng binata na ginawa niya ito para hindi masugatan dahil maaaring maging dahilan ito ng kamatayan. Napangiti si Eman at sinalo ang kamay ni Jose. Sinagot ang tanong nito. Alam ko na ang sagot sa tanong mo, Manong. Natatakot akong tamaan ng talim ng kutsilyo mo. Wika ng binata. Sabay tulak kay Jose palayo. Natatakot kang tamaan ng talim dahil maaari mo ito'y kamatay. Tama yan. Kailangan mong matakot sa kamatayan. Dahil kung hindi, walang silbi ang buhay mo. Hindi mo rin ito magagamit sa pagtulong sa iba kung mamamatay ka. Lando, pumasa sa akin ang pamangkin mo. Tugon ni Jose. Naglakad ito palayo sa binata at lumapit naman ang isa sa mga kaibigan ni Lando na itago na lang natin sa pangalang Abel.
Mag-iingat ka kay Abel. Tuso ang isang yan. Wika ni Lando habang kursimano ang mga kamay. Nakangiti ng nakakaloko. Nakatayo lang si Eman sa gitna. Habang si Abel naman ay dumiretso sa tapayan. May bitbit itong 2 mangkok na may lamang tubig. Simple lang ang gusto kong ipagawa sa'yo. Kunin mo ang mangkok sa kamay ko nang hindi natatapon ng tubig. Ganon din ang gagawin ko. May 3 kang pagkakataon. Kapag hindi mo nagawa sa mga pagkakataong iyon, bagsak ka sa pagsubok. Wika ni Abel. Inabot nito ang isang mangkok kay Eman. Walang pagdadalawang isip ang binatang sumugod sa kanya. Mabilis namang nakaiwas ang Ginoo. Nakuha nito ang mangkok sa kamay ni Eman. Sinipa ang paa ng binata dahilan para matumba ito. Itinapon ang laman ng hawak na mangkok sa mukha ni Eman. Tumayo ka dyan. Sumalok ka uli ng tubig sa tapayan. Utos nito. 2 na lang ang natitirang tsansa ng binata. Kaya maingat ito sa susunod na gagawin. Muling humarap ang binata kay Abel. At gaya ng naunang ginawa, muli itong sumugod. Pero bigo pa rin siyang makuha ang mangkok ng Ginoo. Sa ikalawang pagkakataon, muli na naman siyang sinabuyan ng tubig sa muka. Hanggang sa mapagtanto nito ang gustong ituro sa kanya ni Abel. Muling kumuha ng tubig ang binata at humarap sa Ginoo. Manong Abel, maaari ko bang hingin ng tubig niyo kapalit ng sakin? Napangiti si Abel. Dahil sa wakas nakuha ni Eman ang gusto niyang ituro. Mahusay, Eman. Nakuha mo ang punto ng pagsubok na ito. Hindi lang puro tapang at lakas ang pagpapatakbo ng buhay. Kung minsanan, kailangan mo ring magpakumbaba para makuha mo ang mga minimithi mo. Wika ni Abel. Matapos ay naglakad na ito palayo. Napalingon si Eman sa 2 pang natitirang kalalakian, ang Chewin at isa pang kaibigan nito na itago na lang natin sa pangalang Arturo. Wala na akong masasabi pa. Nasaksihan ko na ang iyong katalinuhan. Alam ko sa sarili ko, karapat dapat ka sa kalamang natutunan mo. Kaya Lando, ikaw na ang magpasya ng huling pagsubok ng pamangkin mo. Wika ni Arturo. Kilala ko ang pamangkin ko at nakita ko na din kung ano ang kaya niyang gawin. Panatag na kung makakayanan niyang harapin ang landas na tinahak. Sana lang wag mo itong pagsisiyan, Eman. Tugon ni Lando. Pinili ko po ang landas na ito. At simula pa lang alam ko na ang kaakibat na panganib. Kaya wala po akong pagsisisiyan. Wika ng binata. Matapos ang pagsubok ay nagpaalam na ang mga kaibigan ng Chewin. Nakatitig lang ito kay Eman at hindi makapaniwalang magagawang lampasan ng binata ang mga pagsubok ng kanyang mga kaibigan. Magaling, Eman. Talagang pinahanga mo ko, ha? Ngayon masasabi kong handa ka na sa susunod na pagdadaanan natin. Dito ka maninirahan sa akin, kaya kailangan matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Wika ni Lando. Huwag kang mag-alala, Tiyo. Kahit hindi mo naman po ko turuan eh. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Tugon ni Eman.
Hindi naman ako nagdududa doon. Kaya mong ipagtanggol ang sarili mo sa mga tao, pero hindi sa mga aswang. Pati na rin sa mambabarang. Halika na, marami pa tayong gagawin bukas. Subukan mong makapagpahinga. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan ay nagising si Eman sa ingay mula sa labas ng tahanan. Narinig nito ang tawanan ng pinsang si Isay at ang kaibigan nitong si Jamela. Biglang napatayo ang binata. Inayos ang sarili sa salamin. Matapos ay nagtungo sa kusina upang maghilamos. Saktong pagpunta sa sala, naroon na ang dalawang dalaga. Eman, ikaw pala. Nasaan si Tio Lando? Magpapasama sana kami sa tabing ilog para manguha ng mga ratan. Wika ni Isay. Siguro maagang umalis kakagising ko lang din kasi. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Tugon ni Eman habang nagtitimpla ng kape. Nakita nitong nakatitig sa kanya si Jamela, kaya hindi ito mapakali. Kung ikaw na lang kaya yung sumama sa amin, Eman. Kailangan lang naman namin na magdadala ng mga ratan. Mabigat kasi yung mga yun. Lalo pa nababad sa tubig. Muling wika ni Isay. Napatingin si Eman sa dalawa. Sa hindi malamang dahilan, hindi makatanggi si Eman sa dalawang dalaga. Sige, pwede naman. Sandali lang magkakape lang ako. Kayo ba? Nakapagkape na kayo? Tugon ng binata. Wala itong kaalam-alam. Panganib ang nag-aantay sa kanilang magpinsan. Matapos ubusin ang kape, kaagad kumuha ng itak ang binata at umalis papunta sa ilog. Habang naglalakad, tahimik lang ang tatlo. Nahihiya si Eman sa dalawang kasama hanggang ang mga ito na ang bumasag sa katahimikan. Eman, di ba laking Maynila ka? Matanong nga kita. Anong buhay dun kung ikukumpara dito sa probinsya? Tanong ni Isay. Nako, kung ako sa'yo, Isay, hindi ko napapangarapin pang pumunta sa syudad. Magulo, maingay, napakadumi ng hangin. Kaya nga, mas gusto ko dito sa Samar Tugon ng binata. Depende naman siguro sa lugar, Eman. Pangarap ko kasing makarating sa syudad Baka sakaling dun ko mahanap ang kapalaran ko. Wika ni Jamela. Biglang napatingin si Eman sa dalaga at nagsalita. Magtiwala ka sa akin, Jamela. Hindi mo magugustuhan yung buhay dun. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Doon napariwara yung buhay ko Biglang natahimik si Jamela sa mga narinig dahil ramdam nito na seryoso ang tinig ng binata. Nandito na pala tayo. Eman, ayun yung mga ratan Pakihila naman Kailangan pa kasing putulin yan para magaang dalhin. Wika ni Isay. Dali-daling hinila ni Eman ang mga ratang nakababad sa tubig. Matapos ay sinabit nila ito isa-isa sa sanga ng natumbang puno. Nang maubos silang isabit ang mga ratan, naupo ang mga ito sa lilim ng puno at nagsimulang magkwentuhan. Ikwento mo nga sa amin yung buhay mo dun sa Maynila. Wika ni Isay. Maluhod nagkwento si Eman ng mga karanasan. Wala itong itinago sa dalawang dalaga, maging ang ilang beses niyang pagkakakulong. Hindi rin namalaya ng binata
unti-unti na siyang napapaluha. Sandali lang, Eman. Umiiyak ka ba? Wika ni Jamela. Biglang natigilan ang binata sa pagkwento. Sinapo ang mga mata. Ha? Hindi. Nasisilaw lang ako sa araw. Pagsisinungaling ng binata. Bigla naman itong sinupalpal ng pinsan. Hindi nga. Nasa likod natin yung araw oh. Paano ka masisilaw? At saka mukhang kailangan na nating umuwi. Masyado na tayong naaliw sa usapan eh. Hapon na pala. Siguradong nag-aalala si nanay. Wika ni Isay. Oo nga no. Baka hinahanap na din ako ni Tio Lando. Tara na. Kunin na natin yung mga ratan. Tugon ni Eman. Matapos itali ang mga ratan, kaagad na silang naglakad pauwi. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong ng tatlo ang isang grupo ng kalalakian. Naku Eman, wag mo silang papansinin ha. Loko yung mga yan eh. Nagsisiga-sigaan dito sa baryo. Manliligaw ni Jamela yung leader nila eh. Si Crisanto. Wika ni Isay. Naglakad ang tatlong binata papunta sa kanilang kinaroroonan. Huminto ang mga ito at pinaikutan si Eman. Crisanto, itigil mo yan ha. Wala namang ginagawang masama sa inyo yung tao eh. Wika ni Jamela sa manliligaw. Anong wala? Kilala mo ako, Jamela. Ayokong may lalaking umaaligid sa'yo bukod sa akin. Tugon ni Crisanto. Pinsan ko si Eman. Nagpasama lang kami para kumuha ng ratan. Wika ni Isay. Oo nga pre. Hayaan mo na lang kaming dumaan. Ayoko din ng gulo eh. Sabat ni Eman. Hinarap ito ni Crisanto at Quinelioan. Hoy, kutong lupa. Kinakausap ba kita? Huwag kang magsalita hanggat hindi ikaw yung kinakausap ko. Wika nito. Sabay baling ng tingin kay Isay. Bitawan mo si Eman, Crisanto. Kung hindi talagang magsisisi ka. Wika ni Isay. Napatingin naman si Crisanto sa binata na nooy nakatitig lang din sa kanya. Bagaman mas matikas ng hindi hamak si Crisanto, mas malaki naman ang pangangatawan ni Eman. Binalaan na kita pre ha. Hindi ko gustong gawin sa'yo to. Kaya hanggat may pagkakataon ka pa, bitawan mo yung damit ko. Wika ni Eman. Sinabihan ni Isay si Jamela na umatras at takpan ng mga mata dahil hindi nito magugustuhan ang susunod na mangyayari. Aba, ang tapang ng isang to ah. Huwag mong sabihin porket taga Maynila ka. Matatakot na ako sa'yo. Hindi ka pa siguro nagugulpe buong buhay mo, no? Kaya walang kagalos-galos yung mukha mo eh. Pwes, akong unang magbibigay sa'yo ng unang pasamo. Tugon ni Crisanto. Napangiti lang si Eman. Hinawakan ng kamay ng kalaban sabay pilipit. Dahilan para mapunit ang damit ng binata. Napadapa sa lupa si Crisanto habang hawak-hawak ni Eman ang kanyang kamay. Bitawan mo ako, hayop ka! Binitawan ni Eman ang kamay ni Crisanto. Nagbigay ito ng hudyat sa mga kasamang sugurin ang binata. Inundayan ng mga ito ng suntok si Eman. Ngunit nagawa niya itong mailagan.
Gumante ng suntok si Eman. Kapwa nawalan ng malay ang mga kasamahan ni Crisanto. Hindi porket malinis ang mukha ko, hindi ko na naranasang makipagbasag ulo. Sadyang hindi lang nila ako magawang tamaan sa muka. Wika ng binata habang inaayos ang napunit nitong damit. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo yung ginawa mong pagpapahiya sa akin sa harapan ni Jamela. Wika ni Crisanto. Sabay karipas ng takbo. Masyadong mayabang yung isang yun ah. Yun ba'y nangliligaw sa'yo, Jamela? Kung ako sa'yo, naku, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon yung isang yun. Sasakit lang yung ulo mo. Wika ni Eman. Ngunit seryoso ang mukha ni Jamela. Kaya biglang nabura ang ngiti sa labi ng binata. Buti sana kung ganun lang kadali, Eman eh. Kaso delikado ang pamilya ni Crisanto. Lahi sila na mamangkukulam at mambabarang. Nanlaki mga mata ni Eman sa sinabi nito. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, napayakap sa kanya ang dalaga. Uy, Jamela, ano yan? Baka nakakalimutan mong pinsan ko yung niyayakap mo. Masyadong polo to, oh. Wika ni Isay sa kaibigan. Bigla naman itong kumalas at halos matunaw sa iya. Kung ganun, huwag kang mag-alala, Jamela. Hindi ko naman nahayaan na may mangyaring masama sa'yo eh. Sa akin galit si Crisanto, kaya ako lang yung pupuntiryahin nun. Wika ni Eman. Inayan na nito ang dalawang dalagang umuwi. Pagkarating sa tahanan ni Lando, nakaupo na ito sa atangan. Nakatitig lang ito sa tatlo papasok ng bakuran. Mukhang inabot na kayo ng hapon sa paunguhan ng ratana. Mabuti naman kasama niyo si Eman. Wika ni Lando. Oo nga po, Tiyo eh. Kanina pa dapat kami nakauwi. Kaso itong si Crisanto, pinagdiskitaan si Eman eh. Tugon ng dalaga. Tumayo si Lando at lumapit sa tatlo. Mukhang napuruhan ka yata, bata. Tignan mo yung damit mo. Punit na. Muling wika ni Lando. Naku, hindi po Manong Lando ah. Ang totoo, pinatakbo po ni Eman yung grupo ni Crisanto. Pero natatakot po ko kasi baka balikan siya ng mga yun eh. Tugon ni Jamela. Tama ka. Hindi nagpapautang ang mga yon. Kaya bata, dahil pinasok mo ang gulong yan, ikaw din ang bahalang lumusot. Nakangiting wika ni Lando. Opo, Tiyo. Huwag po kayong mag-alala. Kayang-kaya ko to. Tugon ni Eman. Matapos ang pag-uusap, kagad dinatid ni Eman ang dalaga papunta sa kanilang tahanan. Halika Eman, tumuloy ka muna. Ipapakilala kita sa nanay at tatay ko. Wika ni Jamela. Pagpasok pa lang ng tahanan, hindi na maganda ang salubong ng ama ng dalaga sa kanya. Sino naman yung kasama mo? Kapag nakita ni Crisanto yan, siguradong gulpe yung aabutin ng batang yan. Wika ng ama ni Jamela. Siya po si Eman, pamangkin po ni Manong Lando. Biglang huminahon ang mukha ng ama nang malamang pamangkin ng kapitan ang kasama nito. Ganun ba? Mabuti naman at sinamahan mo ang anak ko ha. Pasensya ka na. Natatakot lang kasi ko na baka
kung anong gawin sa'yo na manliligaw ng anak ko eh. Wika ng matanda. Wala po yun, Manong. Sige po, magpapaalam na ako. Hindi naman kalayuan yung bahay ni Tio Lando eh. Kaya kung kakailanganin niyo po ng tulong, huwag po kayo magdalawang isip. Tugon ng binata. Ngunit bago pa man ito tuluyang makaalis, biglang dumating ang tiyuhin kasama si Isay. Magandang gabi, Mang Totong. May papakiusap sana ako sa iyo eh. May biglaan kasi kong lakad kasama ang ina nitong si Isay. Baka pwedeng dito muna silang dalawa ni Eman. Wika ni Lando. Ay wala pong problema, Kapitan. O siya, dito na kayo maghapunan. Tugon ng matanda. Akmang papasok na sana si Eman sa tahanan nang bigla naman siyang tawagin ng tiyuhin. Eman, mukhang mapapaaga ang pakikipagtuos mo kay Crisanto. Kaya ito kunin mo. At huwag mong aalisin sa katawan mo. Hindi ako maaaring makisali dahil sa pagitan yung dalawang labang ito. Nanlaki ang mga mata ni Eman nang makita kung ano ang inabot ng tiyuhin. Hindi po ba ito yung mutya ng bundok nyo? Bakit nyo po binibigay sa akin? Tanong ni Eman. Tama ka. Mutya nga ng bundok ang isang yan. Pero huwag kang mag-alala. Yan ang kabiyak ng mutsyang nasa akin. Sige na. Hindi nila ako pwedeng makita dito. Mag-iingat ka. Muling wika ng tiyuhin at kagad nang umalis. Pasimpleng pumasok ang binata sa tahanan ni Jamela. Naupo sa pag. Habang kumakain patuloy itong nakikiramdam sa paligid. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan ng tatlo. Nakaupo sa labas ng bahay ang mga ito. Nang magdatingan sina Crisanto at may mga kasama itong nakakatanda. Yan po. Siya po yung nagpahiya sa akin sa harapan ni Jamela. Wika nito. Akmang lalabas sana si Mang Totong, ngunit pinigilan ito ni Isay. Dito lang po tayo. Jamela, pumasok ka dito. Wika ni Isay. Alam ng dalaga na binalot ni Lando ang tahanang iyon ng proteksyon laban sa espiritual na atake bago umalis ng bahay. Pagpasok ng dalaga sa tahanan, kaagad nang sumugod ang kampo ni Crisanto. Ngunit hindi nakasali ang matatanda. Ayon sa mga ito, hindi sila maaaring makialam sa labang iyon dahil ito ay pagtutuos sa pagitan ng dalawang binata. Bagaman malaki ang atraso sa akin ng tiyuhin mo, ibang usapin yon. Hindi kami dapat makialam sa laban yung dalawa. Wika ng tatay ni Crisanto. Kagaya nga po ng sinabi ko sa anak niyo, Manong, hindi naman kami dapat tumantong sa ganito eh. Tugon ni Eman. Kaso nandito na tayo. Huwag mo sabihing naduduwag ka. Hindi, Crisanto, hindi ako natatakot sa'yo. Mas natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo. Lalong nagalit si Crisanto sa mga sinabi ng binata. Kaya dali-dali itong sumugod. Gamit ang itak. Ngunit tila sinasayawan lang ng binata ang mga atake nito. Nakailang beses nang inundayan ng taga ang binata. Ngunit hindi pa rin ito magawang tamaan. Wala tayong mararating sa ganyang, Crisanto eh. Kung gusto mo talaga akong saktan, bakit hindi mo bitawan yung mabigat na itak na yan?
Wika ng binata. At sa sobrang inis, tinapon ni Crisanto ang sandata. Walang tigil na pinagsusuntok si Eman. Napapasigaw na lang si Isay at Jamela dahil hindi ito umiilag. Nang mapahinto si Crisanto, laking gulat nito. Ni isang galos wala ang katunggali. Maging si Eman ay nagtataka sa mga nangyayari. Ngunit bandang huli, napagtanto niya dahil ito sa tangang mutya ng bundok. Hindi ko maintindihan. Pareho lang tayong may tangang mutya. Pero bakit hindi kita magawang talunin? Wika ni Crisanto. Kasi hindi naman naaayon sa adikain ng mutya ang pinagagawa mo. Kaya kung ako sa'yo, habang hindi pa ako umaatake, ititigil ko na to. Tugon ni Eman. Ngunit hindi nakinig si Crisanto. Kaya wala nang ibang pagpipilian ang binata kung hindi patulugin ito. Patuloy na sumugod si Crisanto hanggang sa makakita ng butas si Eman. Isang malakas na suntok ang ibinigay nito sa kalaban, dahilan para tumilapon ito at mawalan ng malay. Akmang susugod na sana ang ilan sa mga kaanak ng binata nang biglang dumating si Lando. Kung ako sa inyo, hindi ko na itutuloy ang binabala ko. Tapos na ang laban. Malinaw kung sino ang nanalo. Kaya kunin niyo na si Crisanto at umalis na kayo. Wika nito. Dali-dali namang binuhat ng mga kasama ang walang malay na binata. Kaagad nagsipagpulasan. Naiwan si Amang Tugak at Lando. Mahusay ang pagtuturo mo sa iyong mag-aaral, Lando. Nakuha niya ang respeto ko. Hayaan mo. Hindi na ako muling makikialam sa kahit sino man dito sa atin. Ayokong magkaroon ng problema sa binatang yan pagdating ng panahon. Wika ni Amang Tugak. Ramdam nito ang kakaibang lakas ni Eman. Bagaman hindi pa ito lubusang nailalabas, hindi may pagkakailang napakalakas talaga ng binata. Laking pasasalamat ng pamilya ni Jamela. Dahil sa wakas, nahinto na din ang pangulit sa kanya ni Crisanto. Sa paglipas ng panahon, napagpasyahan din ni Eman na manatili lang sa lugar. Ilang taon pa ang lumipas. Pinili ng binatang bumuo ng pamilya kasama si Jamela. Itinuloy ang panggagamot ng Chewin na lubos na ikinasaya ni Lando. Dahil sa wakas, nakahanap na siya ng totoong tagapagmana ng mutya ng bundok. Kwentong Bayan.